Yo mga ka-agaps, welcome back to my channel. So sa video ito pag-usapan natin kung sulit pa ba gamitin ang GoPro Hero 4 Silver ngayon 2026 at kaya pa ba nito makipagsabayan sa mga bagong action cam? Tara pag-usapan natin at ano ang best night settings dito. So ayun mga ka-agaps, at napansin ko marami pa rin gumagamit ng GoPro Hero Silver ngayon dahil nga sa mura na to. Pero ang tanong, okay pa ba ang quality nito? At kaya pa ba nito ang night ride, motovlog at low light videos? At sa video na nga to mga gaps ay ito ang actual footage at ito ang settings ko, mamaya ipashare ko sa inyo kung ano ang settings ko dito sa aking Hero Silver 4. Ngayon, pag-usapan naman natin ang night settings, no, night performance ng GoPro Hero Silver. Ito talaga ang challenge dito sa Hero Silver 4, yung low light performance niya. Kapag mali ang settings, nagiging grainy siya at madilim yung video. Pero ito ay share ko sa inyo yung aking settings. Sana makatulong sa inyo. Pwede nyo gayahin o pwede nyo laruin. Depende sa inyo kung paano nyo gagamitin or kung paano nyo ititimpla yung tamang settings sa mga GoPro Hero Silver nyo. So ayun, ito yung settings ko, ipa-flash ko na lang sa video, no. Kayo na lang bahala kung gagayahin nyo yan o titimplahin nyo pa. So kung napapansin yung FPS ko dito ay bakit 24 lang. So kung mas mababa yung FPS, mas maliwanag siya, no, mas okay siya sa panggabi, no. Pero kapag umaga naman pwede nyo gamitin 60 FPS frame per seconds, pero sa akin dahil night ride at night settings itong video ko, ayan po, naka 24 lang yan. So depende sa inyo, binabawi ko na lang po yan sa editing app ko. So real talk lang, worth it pa ba etong GoPro Hero Silver 4 sa 2026? Para sa akin, yes. Kung budget action cam lang hanap mo, motovlog beginner ka, so daytime videos, okay pa rin naman siya, affordable at matibay pa to. Legendary talaga tong GoPro Hero Silver 4. Pero kung priority mo talaga ay super stabilization, cinematic shots, night shots, rides na sobrang linaw at best in low light performance, hindi to para sa'yo. So, mas maganda yung mga latest model na action cam dyan. Madami na dyan. Ikaw na lang mamili, ka-agaps. So, ayun mga ka-agaps. Eto naman video na to ay edited ko na. So, na-edit ko na to sa aking editing app. So, na-filter ko na yan. Na-adjust ko na yung mga kulay dyan. So, nakikita nyo mas malinaw siya. Mas maayos na siya rather than dun sa kaninang video na pinakita ko sa inyo. Kung anong settings ko dito kanina sa pinakita ko sa inyo, ganun din ang settings ko dito. So eto na filter lang, nilagyan ko lang ng filter sa editing app ko. So depende yan sa pag-e-edit nyo. Overall mga ka-agaps, para sa akin, sulit pa ba itong GoPro Hero Silver 4 sa 2026? Para sa akin, napakasulit nito mga ka-agaps, lalo na kung beginner ka sa pagmo-motovlog, beginner ka sa vlogging. Para sa akin, napakasulit na nito, napakatibay at talaga naman legendary na. So may GoPro Hero 13 na, grabe. So talagang nakikita ko sulit pa rin at nakakasabay pa rin tong GoPro Hero Silver 4. So kung nag-range lang naman to ng 4,000 to 6,000 yung brand niya. So makakabili ka naman ng second hand dyan sa Blue Apps. Maghanap ka na lang sa marketplace, no, kung paano mo mahanap ang GoPro Hero Silver 4. So para sa akin, napakasulit pa rin nito, GoPro Hero Silver 4, no. Budget friendly, talaga naman kaya pa makipagsabayan. Hindi man lang siya ganun kalinaw ng katulad ng iba, ka-stabilize katulad ng iba. Pero para sa akin, katulad ko nag-uumpisa at mag-uumpisa pa lang ulit sa motovlogging, ay napaka-okay na to sa akin pang motovlog, pang night video, pang video. So ayun mga gaps, sana nakatulong sa inyo. Kung gusto mo tong mga video na to, wag mong kalimutan na mag-comment, mag-share, mag-like, at mag-subscribe. So comment ka na rin kung nakagamit ka ng GoPro Hero Silver 4 at anong settings mo at anong mga comment mo sa video ito. Maraming salamat, ride safe, and God bless sa inyong lahat.